Pinaiimbestigahan ni Senador Bam Aquino ang mahal na kuryente at mga sirang gusali ng pampublikong paaralan. Layunin nitong maproteksyonan ang kabuhayan ng mga consumer at matiyak ang ligtas na pag-aaral ng mga kabataan. Nag-ugat ito sa reklamong bill shock at kakulangan ng maayos na mga silid-aralan sa iba't ibang lugar. Sa inspeksyon sa Montalban, Rizal, natuklasang mapanganib na ang ilang gusaling itinayo lamang noong 2013. Dahil dito, mahigit 13,000 estudyante ang nagsisiksikan sa mga silid-aralan at multi-shift na klase. Hanapin namin kung sino yung nagbuo niyan because wala ka pang 6 na taon, di mo na magagamit. Hindi naman pwede yun, di ba? Hold up yun. Di ba? Para na-hold up tayo doon, di ba? So, 7 months na po, rainy season na, pero nais natin makita na yung pondong ito magamit pa rin para sa classrooms, para sa mga kabataan. Pinaiimbestigahan din ni Aquino ang pagkaantala ng paggamit sa 67 billion pesos na pondo para sa classroom building program. Kasabay nito, inihain niya ang Senate Resolution 508 kaugnay ng patuloy na pagtaas ng singil sa kuryente. Ayon sa datos, kabilang ang Pilipinas sa may pinakamataas na residential electricity rates sa Southeast Asia. Sinabi ni Aquino na pinahihirapan ng mataas na bayarin ang mga pamilya at maliliit na negosyo. Kaya isinusulong din niya ang panukalang alisin ang 12% VAT sa konsumo ng kuryente. Tiniyak naman niyang magpapatuloy ang mga reforma kahit abala ang Senado sa impeachment proceedings. Just because may impeachment doesn't mean that these problems stop. In fact, tuloy-tuloy yung mga problemang ito. So tuloy-tuloy rin dapat yung mga solusyon at yung mga reformang kailangan gawin. Suportado rin ng Department of Energy ang investigasyon upang maprotektahan ang karapatan ng mga consumer. Ako po ang inyong kaibigan Clarissa de Guzman para sa Balitang Unang Sigaw.